Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video. Mga kapolitika, gusto ko lang pong bigyan ng reaksyon at ng ating opinion. Itong pagka-evict dito kay Clarice de Guzman na kung saan ay umaani ng samot-saring reaksyon dito sa mundo ng social media matapos maipost yung halaga or yung value ng kanyang voting dito sa Pinoy Big Brother. So atin itong pag-uusapan at bibigyan ng ating personal na pananaw. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At ilang araw na nga po ang nakakalipas matapos na ma-evict itong si Shovie at itong si Clarice de Guzman. Pero until ngayon ay usap-usapan pa rin po sila dito sa mundo ng social media dahil marami po ang nakaabang at naghihintay nakasubaybay dito sa Pinoy Big Brother Collab Edition. At post po ito dito sa social media na kung saan ay umabot ng 1.6 million pesos yung nagastos para dito kay Clarice de Guzman at kay Shovie. Sabi dito mga kapolitika, Team Clarice reportedly spent 1.6 million for Clarice and Shovie, while Team Dust Bia reportedly shelled out 2 million pesos. This is no longer just a game, it's business. Sometimes the ones who truly deserve to stay get evicted, not because they are not good enough, but because they lack backing. Deserving doesn't always win when the system favors who can spend more. So ito po ay pinag-uusapan dito sa social media na kung saan ay milyon-milyon ang ginagastos nitong mga nandito sa loob ng bahay ni Kuya para sila ay mapanatili yung kanilang pag-i-stay dito. And yung iba rin is nagsisik rin sila ng fame at pagkilala kung kaya sumasali din sila dito sa Pinoy Big Brother. So on top pa ito doon sa mga sponsors ay talagang gumagastos yung masa para dito sa mga sa mga tao na hinahangaan ng publiko. So ano ba yung ating mag-reaksyon dito mga kapolitika, kasi unang-una ay hindi naman pinipilit kung sino yung sasali dito sa sa Pinoy Big Brother, and as we all know ay aware naman siguro ang lahat na merong mga botohan at kinakailangan talaga na maglabas ng financial. Even aware naman ang publiko sa ganitong mga kalakaran mga kapolitika ay even before ganito na rin yung mga patakaran nila, dinadaan nila sa botohan kung sino yung pinakamataas, kasi ibig sabihin nun sila yung marami silang fan base at marami silang supporters sa masa, kasi dito naman sila kumikita. At paano ba napapasikat yung isang personalidad, paano ba nila na-measure yung kasikatan ng isang personalidad? Yun ay kung marami yung mga sumusuporta sa kanila sa publiko, hindi lang moral support kundi most especially financial, kasi nga merong botohan, di ba? So ang masasabi ko lang din ay hindi naman pinipilit lahat na sumali dito, kasi ang passion kasi ng mga Pilipino, yung damdamin ng mga Pilipino minsan ay napaglalaroan, most especially kung tayo isang panatiko sa isang personalidad na kung saan ay willing tayo na maglabas kahit financial. So meron nga akong nabasa doon na kahit daw yung kahuli-hulihang barya niya ay ibubuhos niya mga kapolitika para lang iboto yung kanyang hinahangaan dahil isa nga siyang panatiko. So ito yung isa sa mga problema talaga rin ng mga Pinoy or ng tao, ng publiko, na kung saan ay masyado tayong hibang sa isang tao na hinahangaan or sinusuportahan natin. Okay? So nasa publiko din po yan, at kung tapos ngayon na nakagastos na sila at malaking pera yung ibinuhos nila, ay nagrereklamo sila na parang money matters na lang itong Pinoy Big Brother. So ang bottom line po dito, kung ayaw nating magsisi or magreklamo in the end na kung saan ay gumastos tayo ng milyon-milyon, ay wag na lang po tayong sumali at wag na po tayong gumastos, dahil pag dito po ay hindi na po problema ng Pinoy Big Brother, kasi in the first place ay hindi naman niya pinipilit yung mga tao na maglabas ng pera. Okay? So nasa sa atin po yun mga kapolitika, at yun ang aking personal na opinion
dito sa sa mga post at mga sentimento ng mga netizen, most especially yung supporter nagsusubaybay dito sa Pinoy Big Brother. At kung meron mang housemate na kung saan ay naglalabas ng milyon-milyon yung kanilang pamilya, ay nasa kanila na po yun dahil meron naman sila. Ang sa atin lang yung pinopoint out lang natin is kung ayaw nating magsisi or manumbat, in the end ay wag na po tayong bumoto kung ganun, okay? Yun ang aking personal na opinion dito sa mga issue matapos na ma-evict yung si Shovie at si Clarice de Guzman dito sa Pinoy Big Brother. Kung kayo ang tatanungin mga kapolitika, ano ang inyong masasabi dito sa mga sentimento ng mga netizen matapos na ma-evict yung pinaka-latest na housemate na kung saan ay pera-pera na lang daw itong Pinoy Big Brother. Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.